Good day, Kabarangay. Welcome to Vox Sophia. It's actually barely about 6 in the morning. I'm recording this session from the ashram of Swami Das. Hallelujah. And this video is intended to welcome my fellow, the new ones in this group, in the new member of our katribo, new members of our tribo, mga a month old or 2 month old who have experienced this same affliction. Welcome. And I'd like to share with you, to those new members, to share with you the advices, the advices shared to me by Philosopher Vic. I can't help but mention his name, although I prefer you don't believe anybody or anyone, always believe yourself. Kasi nga, before digressing further, I am stating I'm on the line of the suggestion of Philosopher Vic to stay safety, and I've been surviving this affliction alone. Actually, I traveled alone from Masbate to Manila alone, and this is the third time I've been doing this. And also back in Masbate, I live alone in my little hut. And well, his basic suggestion is, if I will have to follow, and if I have to stay fit and able to recover far, or to recover more in this affliction, he suggested to have a proper rest, exercise, moderate exercise, and diet. Pagpili sa mabuting kakainin. Only the healthy ones, the high fiber. He did not specify, but I just added to that concept. So rest, exercise, diet. Including in the diet is change of style, actually, lifestyle. No more smoking, no more alcoholic drinks, no more soft drinks, no more pagpupuyat in the nights, no more init ng ulo, no more stress, no more sama ng loob lagi. Kaya nga, as a suggestion to the new ones, because I've been reading last night I read through the feeds of one of our groups, yung nagpe-personalan sila. Well, ang suggestion ng actually is this: wag ng personalin yung mga bagay, mga maliliit na bagay, mga maliliit. wag ng personalin, wag ng palawakin. Tirisin ka agad. Tapos. Diba? Kapag, at ang panuntunan ko lagi, ang sinusunod ko lagi ay, which I learned from Philosopher Vic, is that lahat ng tao nakakaranas ng paghuhusga, nakakarinig ng mga
hindi ka nais-nais na mga salita. Ngayon, dalawang bagay lagi yan. Totoo ba yan or hindi kung personal na pinapatungkol sa iyo? Totoo ba yan or hindi? Ngayon, kung totoo, bakit ka magagalit? Ba't ka mo stress sa sarili mo? Totoo naman eh. Di ba? Ngayon, nagagalit ka kasi gusto mong maging ipokrito pa? Ganun ba yon? Gusto mong mabuhay na ipokrito? Di ba? Those are the bad attitude na kailangan mawala na sa atin. Ngayon, ang pangalawang in correlation sa mga pag-uusga ng mga tao is kung totoo or kung hindi totoo, mas lalong hindi ka magagalit. Hindi naman totoo eh. Di ba? Ganon. Common sense. Those things has helped me a lot survive in all these years. And I thank Philosopher Vic for those priceless gems. And in my book of gratitude, Philosopher Vic comes first because he tutored me in proper speaking, in proper business writing, in all my practical pursuits actually, I got from him, including his personal philosophy. Ang personal philosophy niya, which I would like to share with you, I just took liberty, magagalit man siya o hindi. It doesn't matter to me. Galit lang yun. Ang personal philosophy niya is profit with honor. Ibig sabihin, kumikita ka, nagtatrabaho ka, nagpapakain ka sa pamilya mo pinapakain mo sila ng yung pinagpaguran, dapat ang pinagpaguran na yan ay may karangalan with honor, hindi sinungaling, hindi scammer, hindi ka nang-scam, hindi ka nang-sinungaling, totoo at dissenting trabaho. Profit with honor. That is the one that I adopted in my business philosophy as well. And yeah, I've been enjoying this. I've been enjoying this stroke. Silly. Yeah, I have this cheat list. Yeah. And usually, sa kalagayan natin, ang unang-unang mong gagawin, huwag mong sabutahin ang sarili mo. Kahit na ikaw ay normal na rin, nabalik na sa normal na pamumuhay, o ikaw ay nasa normal pa na pamumuhay ngayon, wala kang ganitong affliction, huwag mong sabutahin ang sarili mo. Ibig sabihin, do not engage in negative self-talk, yung nagdududa ka sa sarili mo, lagi mong sinasabing, napakaliit naman ng, wala akong kakayanan, ay hindi ko kaya yan, ganon. Huwag mong sabutahin ang sarili mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi, kung minamalit mong sarili mo, mamalit, makikita sa iyo ng mga tao, kaya ka minamaliit. Kaya ka hinusgahan. Kasi nakikita sa attitude mo, sa mga pananalita mo. At, kasi nga ang tanging kaibigan natin sa mundong ito, ang tanging kaibigan natin ay tayo. Ang tanging kaaway naman natin sa mundong ito ay tayo rin. Tayo ang kaaway, tayo ang kaibigan ng sarili natin. Yun. Kaya esep-esep. At sa mundong ito, wala tayong kaibigan, wala tayong kaaway dito. Lahat ay ating mga guro, mga tagaturo, nagbibigay ng leksyon sa atin.
Wala tayong kaibigan, wala tayong kaaway sa mundo ito. Ang lahat ay teachers. Ang lahat ay nagtuturo sa atin. Nagtuturo ng leksyon. Kaya dapat palaging nakabukas ang mata, ang tainga, ang isip. At nag-isip-isip lagi. Laging gumagano ng isip. Laging nagtatrabaho, hindi nagtatamad-tamad. Upang matugunan natin ang utos na or ang adage or ang panalita, ang salita ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. I am, ako, ang nagsasalita na yan, ikaw ang sabihin mo yan, ikaw ang salita, ikaw ang the way, ikaw ang paraan. Kasi nga, tayo na naman talaga ang daan, ang katotohanan, ang buhay ay nasa loob natin. Nasa loob lahat natin yan. All we need to do is open our mind, open it up, and reach out for it. Reach out for it in silence. Kaya nga, marami to sa mga evangelicals. Oops, sorry. Not mentioning mga sekta na yan. Sorry. Lagi-lagi, kasi ito yung inatake nila. Always think on yourself and for yourself, of yourself. Ganon. Huwag na huwag mong ibigay sa iba ang mag-isip ng buhay na para sa iyo. Huwag na huwag. Always think for yourself, on yourself, through yourself. Hallelujah. And daldal ko, no? 7 minutes. Hallelujah. Bye-bye.